Hoy, baka nagugulat kayo dahil Ford Everest na naman ang kasama namin Tito Martin ngayon. Well, kasi a few weeks ago, ang kasama natin sa Senpai Stan ay yung mid-spec trim, yung sport variant. Ngayon, ang kasama namin ang Ford Everest 4x4 Titanium. Oo, gusto mo lang, magkano to, Senpai? Hoy, siyempre. Aha. The Ford Everest Titanium 4x4 is priced at 2,495,000 pesos. Kaya naman pala. Makakabili tayo ng 5 niyan. Oo, kaya mong bumili itong 5. Oo. Pwede kong bilhin. Oo, sige. Pero hindi ko babayaran. Bibiling ko lang. Oo. Hindi. Simulan na natin i-review to. Yan, simulan na natin i-review. Oo, di ba? I'm your host, Stanley Ching, yung Senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like kayong makauna sa aming mga latest videos. Ayan. Okay. Let's go. Okay, let's go. Tara. Maligayang Pasko, ha? Kotse ba? Feel kotse na. Kung yung dating Ford Everest ay intimidating dahil sa malaking grille nito, etong bagong generation ng Ford Everest ay nakakabigla dahil sa futuristic grille nito. Meron siyang LED headlights with C-shape na DRL. Yun. Yung trims niya, hindi na all black kagaya ng sa sport trim dahil chrome trims na siya. Tapos meron tayong automatic matrix LED headlights and LED na fog lights. Tindi, Senpai ah. Daming automatic, daming LED. Engine. Engine, tara. Sige. Akala ko nabigla ka rin eh. Pwede. Kanina nabigla ako nung sinabi mo eh. Paano ka nabigla? Paano? Patingin ako doon. Hindi, bubuksan ko na lang engine. Sige. Ayan. Okay, Docs. Ito natin to, Senpai. Yup. Oh. Yan. Makina. Makina? Oo. Yun o, pagdating sa engine, Ford Everest 4x4 is powered by a 2-liter bi-turbo diesel engine that delivers 207 horsepower and 500 Nm of torque. And then the engine is connected to a 10-speed automatic transmission. Pagdating sa fuel economy, nakakuha kami ng 8 kilometers per liter while driving around the city at an average speed of 18 kilometers per hour. Tapos sa open highway naman, while cruising at speeds of 80 kilometers per hour, we were able to get 16 kilometers per liter. Ngayon, kung gusto niyo malaman yung difference na driving feel nitong 4x4 trim dun sa titanium variant ng Everest na 4x2, abangan nyo yung driving impressions mamaya. Buti natawid ko yun. Oo. Sarap ko na, Senpai? Yes. Yaw! 1, 2. Gilid naman. Oo, gusto mo? Let's go to the gilid. Rektahin natin, sige. Sa gilid. Senpai, gilid. Tara. Dito sa gilid, medyo nabawasan ng muscle ng titanium 4x4. Kasi yung wheel arcs niya, nawala yung umbok, pati yung garnish dito sa side, sa lower. Diba? Pero ang resulta niyan, dahil naging mas flat siya, mas naging maangas yung tindig or yung stance niya. Ang amenities ito, 20-inch alloy wheels, power folding side mirrors, puddle lamps under the side mirrors, at syempre, yung side steps. Ganda nga ng tindig. Ganda, di ba? Oo. Yung likod kaya, kamusta? Tara, tingnan natin. Let's see the back. Dito tayo sa likod. Yes. Dito tayo sa likod ng Ford Everest Titanium 4x4 natin. variant. Oo, di ba? Bumper. Oo. Ikaw lang yata may favorite. Well, anyway, gaya nung nakita mo sa harap no, Senpai, ibang-iba na rin yung itsura nitong rear ng Ford Everest compared dun sa old generation model. Kasi nga, it's fitting kasi this one is the new generation, di ba? Siyempre, alangan namang slight lang yung pagbabago. Tapos, ang pinaka nagustuhan ko dito sa likod is itong kanyang LED taillights. Kasi it's not just a simple cluster eh. Kumbaga nagkaroon pa ng accent dito na parang broken. So, di ba? Hindi lang basta taillight, may konting accent points and konting style points pang nabigay. Tapos, meron din tayo ditong roof spoiler integrated with third brake light.
And then, pagdating mo dito sa baba, may bumper tayo na halos same nung itsura na nakita mo doon sa Everest Sport. Oo. Diba? And then, same din siya ng treatment din ng rear doon sa mas mababang variant dito na titanium 4x2. Diba? And then, pagka tinignan mo, ito, most likely, ito pinaka-favorite mo dito, Senpai. Oo, syempre. Pipindutin ko. Ito na. Oh. Pindutin ko, Senpai, ha? Uy. Yan. Power, tailgate. Power, power, tailgate. Hinantay niyan, o, di ba? Oo. Tapos ngayon, nakatupi na pala. Ito. Baka magulat kayo. Oo. Hindi lang power tailgate ang meron ito. Ang Ford Everest Titanium ay merong powered third row seat. Power. Third row seat. Yan. O, Yan. di ba? Sabay ko pinindot pero pwede mong pindutin yung left and right. O, ipakita natin. Just a push of a button. Ayan, nandun Yan. siya sa side na yun. Pinaba yung left. Ayan. Powered third row seat. Powered. Gusto niya yan. Ano pa? Oh. Powered third row seat. Powered third row seat. Ayan natin. Oh, sige, sumakay pa siya. Ayan. Oh. Okay. Ang powered third row seat ay inatid sa inyo ng Ford. Ford Everest Titanium. Okay. Powered Sige. to the third row seat. Yan o, compared dun sa mga hindi naka-powered, Yan. ito, wala ka nang gagawin. Simple push of a button lang, bababa na. Tapos kapag ka naka-fold yung third row seats, kita nyo naman, napakaluwag. Ang laki pa ng space ni Senpai doon sa likod. Pwede siyang humiga pagka, yan, medyo nakalabas yung paa. Yan, Pagka nagka-camping or Yan. nag-overlanding. Overlanding. Ayan, di ba? Pero with the third row seats up, habang naglalaro siya dyan, maluwag pa rin naman yung malalagay mo dito sa Ford Everest. It still has significant space dito para makapaglagay ka ng 4 or 5 overnight bags. Yun ay kung nakatayo yung third row seat. Sige lang, Senpai, enjoy ka lang dyan. Ay, nag-enjoy ka Kita mo ako. naman, di ba? Enjoy na enjoy si Senpai dyan. Tsaka ito pa, no, bukod sa power tailgate, meron din tong hands-free function yung kanyang tailgate. Ikikik mo lang yung paa mo sa ilalim and then automatically tataas yung tailgate. In that sense, kung marami kang dala na gamit, hindi ka mahirapan mag-load dito sa likod. Ano, Senpai, okay ka na? Yung loading height medyo mataas lang. No? Yes, kasi nga SUV pare. Oo. So, medyo mataas siya considering the ground clearance din, medyo tataas siya talaga. Pero Senpai, maganda doon, may cladding dito. Para pag nilapag mo yung light Groceries. box or Oo, grocery, ganun, hindi basta-basta magagasgas kasi hindi siya naka-body paint dito. It has this cover na black cladding. How about the loading capacity? Kakasabi ko lang kanina, hindi ka Ay, nakikinig. mo nanginginig. Tanyo, naglalaro kasi siya. Naglalaro kasi ako eh. Oo, di ba? Enjoy na enjoy ako. Oh, ano Senpai? Itaas mo na uli yung powered, yan oh. Yan. Oh. Oo, di ba? Diba? Simpleng push lang ng button, gaya ng gabi ni Senpai. Oh. Power, third row seat. Sara na natin, Senpai. Yan o, kita niya naman. Compared to the Toyota Fortuner, the Ford Everest Titanium 4x4 is 109 mm longer, 346 mm wider, 49 mm taller, and 155 mm longer wheelbase. Ground clearance is almost the same at around 223 mm. Nandito tayo ngayon sa third row ng Ford Everest Titanium 4x4. Yung legroom niya medyo mataas at yung headroom, konti lang ang spasyo. Ang height ko 5'6". So kung pag mas matangkad ka, medyo mahirapan ng konti. Ang ideal na mga umuupo dito sa third row ay yung mga adults na ang height 5'6" pababa or yung mga bata. Okay? Kasya ang dalawang tao rito. Meron tayong cup holders, may 12-volt socket, at meron tayong dedicated aircon vents dito sa third row. Ayan. Dito sa second row, it's very spacious. Napakaluwag. Kita nyo naman. At maraming leather. Yung meron tayong cup holders dito. Center armrest with cup holders din. Meron tayong aircon vents magkabila. And then meron tayong aircon controls dito sa baba with USB port and Type-C na charger. Tsaka kung kayo nagdadala ng laptop, gusto nyo magtrabaho, wala kayong battery, meron tong saksakan para sa laptop ninyo. Okay? Bukod dyan, ang gusto ko rito sa second row, meron tayong lock and unlock. Parang sa child seat, di ba? Parang nangyari, si boss or si madam nandito sa second row nakaupo, eto lang, makukontrol na niya. Bukod pa yan sa napakagandang panoramic sunroof. Yung cover niya, talagang makapal yung cover. So kahit matirik yung araw, mainit na mainit,
nakokobera niya at hindi kayo mahihirapan. At syempre, yung legroom dito dahil nga maluwag at very spacious, magbigayan na kayo doon sa mga nakaupo sa third row. Yan, pakiusapan na lang. Ayan. Oh. Diba? Okay. So dito tayo ngayon sa front cabin ng Ford Everest Titanium 4x4. Kung mapapansin nyo, yung buong dashboard, it has more screens and less buttons. O, diba? Punta tayo dyan maya-maya. Dito muna tayo. Itong leather wrap steering wheel natin ay may tilt and telescopic adjustment. Ayan, no? So, di ba, para mas madali mo makuha yung most preferred mong driving position. And then, it's integrated with several buttons kasi nga maraming tech features itong Ford Everest. Isa na doon ay yung adaptive cruise control na matatoggle mo dito sa side na ito. Meron din, aside from the adaptive cruise control on the highway, meron din tong stop and go function na magagamit mo pagka nagda-drive ka within the city. It can go as slow as 20 kilometers per hour. Tapos mag-a-adjust yung speed niya pagka nagbe-brake yung sa harap mo. Automatically din magbe-brake itong Ford Everest. So, yun nga. Pagdating natin dito sa harap, meron tong 12-inch digital gauge cluster. All digital na siya at mas malaki yung kanyang screen compared doon sa nakakabit sa 4x2 trim na Everest. Kasi yan, punong-puno as in full display comes in digital na. Kumbaga yung buong housing talagang din-digital na nila. Then moving on dito sa gitna, meron din tong 12-inch infotainment vertical touchscreen na napakalaki at yun yung nagdo-dominate doon sa buong dashboard nitong Ford Everest. Kaya nga nung sabi ko kanina, it has more screens and less buttons. Kasi nga dito na in-integrate lahat ni Ford, halos lahat ng vehicle function eh. One of which is yung kanyang auto brake hold na ma-access mo dito sa driver assistance menu, then yan, i-on mo. But since hindi ako masyado fan noon at hindi naman masyado kailangan, ino-off ko siya. So, nandyan yung auto brake hold na function, wala dito sa usual placement sa may gear lever or gear shift. Pero what's good is that nakahiwalay pa rin yung controls for the climate, for the aircon. Speaking of which, meron tong dual zone automatic function eh. Ayan, pwede mo ma-adjust yung temperature differently. Kung gusto ni passenger ng mas malamig, pwede nating babaan, di ba? Kung gusto naman ni driver na medyo mas mainit or medyo mas warm yung buga ng aircon, pwede niyang i-increase dito separately, mag-a-adjust na yung Everest Titanium. And then, balik lang ako dito sa infotainment touchscreen natin na napakalaki. Bukod sa auto hold function, dito mo rin ma-access yung rear differential lock nitong Ford Everest Titanium 4x4. Kasi nga, this variant is meant to go off-roading, so dito mo siya matatoggle. Ayan. Para mag-rear diff lock at nandito rin yung for the hill descent control. So, nasa screen na halos lahat ng functionality nitong sasakyan na ito. Tapos, you can also access yung different angles ng camera kasi nga meron tong 360 degree. Yan, pwede kang mag-zoom in dyan sa kabila para mas makikita mo kung may blind spot ka doon. Since mas lumaki yung katawan ni Everest, mas makakatulong itong mga ito para kung sakaling nag-aalangan ka when you're backing into a parking space or kung masyadong tight yung space or yung road. So, yan, kakatulong yan sa iyo. So, labas tayo dyan. Madami siyang function, guys. Andyan na halos lahat. Even yung mga for the Apple CarPlay and all that stuff, nandito na rin siya. Andito na halos lahat nung integration eh. Kaya nga sabi ko kanina, it has more screens and less buttons. Tapos dito, baba tayo dito. Siyempre, meron din tong wireless phone charger, di ba? Na very useful kasi maganda yung combo niya dun sa wireless Apple CarPlay and Android Auto na ino-offer nung kanyang 12-inch touchscreen. So in that sense, hindi mo na kailangan ng kable. But if you're not a fan of the wireless charging, meron din naman tong USB ports dito. Ang kagandahan pa nga, merong Type-C. Di ba? So para future-proof na talaga itong sasakyan na ito. Tsaka mas nakakapagbigay ng significantly or relatively faster charging. Tapos pagdating mo dito, may small compartment pa rin dito na medyo rough or medyo magaspang yung kanyang texture para hindi basta-basta tatapon-tapon yung coins mo kung may extra barya ka, pang parking boy or whatever, pwede mo lagay dyan. Kasi interestingly, itong compartment na ito, pwede ka maglagay ng phone eh. Pero para sa akin, parang mas maganda kung French fries. Kasi feeling ko naaakma din dahil yun yung logo na nakalagay dito sa loob. May icon ng French fries. So pag nag-drive-thru ka, pwede mo ilagay dyan. So, di ba, pwede kumain yung pasahero mo at ikaw pagka naka-stoplight. Pero yun lang, alcohol, baka maka-COVID ka. Tapos ito may isang difference niya. Doon sa natandaan nyo na review namin ni Senpai Stan dati, yung Everest Sport,
conventional gear lever, gear shifter pa rin yun. But this one has already an electronic shifter. Iba yung look niya as compared din dun sa Everest Titanium na 4x2. Itong top spec lang ang may ganitong itsura na gear shifter. So for you to access, may pipinutin ka lang dito, tapos yun na. Simple. So, di ba? Pagka tinignan mo, para siyang mouse eh, di ba? Ang ganda nung lagay. Ergonomically din. And then, in case you want to go manual mode, andito naman sa side, dito sa may thumb, yung plus and minus mo pag gusto mo mag-manual mode. So, saktong-sakto sa hulma nung kamay ko. Wow, minsan lang mangyari yun. Tapos ito pa, may bottle holders din dito. Tapos, meron na ring electronic parking brake itong Fort Everest Titanium 4x4. And yun nga, no? Dahil nga 4x4 variant ito, meron tong different drive modes. Meron siyang 2H, 4H, and 4L. Diba? Magagamit mo yung 4H and 4L kapag kakailangan mong mag-extreme off-roading. Pero sa daily drives within the city or open highway, goods ka na sa 2H. Tapos meron din siya mga different drive modes na ma-access mo by rotating the knob na nandito. So ayan, meron tayo. Like what I usually select, normal mode. Pero meron din siyang eco mode, syempre, para tipid-tipid sa diesel. May for tow and haul. For slippery roads, meron din. Tapos kung kailangan mo dumaan sa mga mud or ruts, meron siyang mode for that. And then, even with the sand mode, di ba? Andaan nyo na nag-Everest kami dun sa Pampanga, ginamit namin yun. Tapos yan, balik lang natin sa usual mode na ginagamit ko, which is the normal mode. Yan. Okay, yon. Tapos before I forget, no, yung front passenger seat tsaka itong driver seat ay 8-way powered na siya. So marami siyang adjustment. Mas madali mo ring makukuha yung pinaka preferred mong driving position. And may lumbar adjustment pa itong dalawa, yung driver and yung passenger. And then another thing that I like is that maraming soft touch surfaces itong Fort Everest na to, since this is a top spec trim. So evidently kailangan marami talaga siyang mga soft touches kasi it's going for a luxury type of feel na cabin. And yun nga, no, makikita mo dito sa door panels, pati dito sa taas ng dashboard, ay may mga soft touch. Ginamit lang ni Ford yung hard plastics pagdating dito sa baba. And then, yun nga, no, isa pa magandang factor dito sa bagong Everest is that marami siyang compartment. Ito, one is that, this one, no? Pwede ka maglagay dyan sa taas, isa. Tapos kung may dala-dala kang kape or inumin, pwede mo lagay dyan. And then yung syempre, yung ating usual na glove box compartment. Ayun, ang dami ko na nasabi dito, no, Senpai. Ito rin pala, guys. Maluwag yung ilalim. May 12-volt socket din dito. Pagka kailangan mo for other stuff, like yung kung may dashcam ka or whatever. And then, a-adjust din yung tray niya dito. Okay. Medyo ang dami ko nasabi, no? And mamaya, may comment lang akong konti dun sa kanyang touchscreen while we're driving. Para mas maganda. Doon na natin ipasok. Ano, Senpai? Gusto mo i-drive? O syempre, tara. O, tara, let's go. Gusto natin. Ay, oo. Sarap ko muna lahat to. natin to, ha? Ay. Tama ka dyan, Senpai. O, tara. Let's go driving. The Fort Everest Titanium 4x4 comes with smart keyless entry, leather upholstery, auto-dimming rear-view mirror, and windscreen-mounted USB port. As for safety, it has 7 airbags, ABS with EBD, electronic stability program with electric brake booster and traction control, terrain management system, hill launch assist, rollover mitigation, hill descent control, adjustable speed limiter, front and rear sensors. The Everest Titanium 4x4 also has some exclusive advanced features such as 360-degree camera, adaptive cruise control with stop and go and lane centering function, pre-collision assist, dynamic brake support, forward collision warning, automatic emergency braking with pedestrian detection. It also has evasive steer assist, post-impact braking, blind spot monitoring system with cross-traffic alert, lane keeping aid, lane departure warning, reverse brake assist, driver alert system, active park assist 2.0, and tire pressure monitoring system. Okay, we're now driving the Everest Titanium 4x4. Pero bago ko sabihin yung driving impressions for this variant, ito muna yung mga driving impressions ko sa Everest 4x2 trim. We're now driving the Everest Titanium 4x2 trim. And then in comparison dun sa 4x4 na top spec variant, itong 4x2 Everest na Titanium comes with a single turbo. In that sense, magde-deliver to ng 168 horsepower and 405 Nm of torque. Tapos yung transmission nitong 4x2 ay magkaiba uli compared dun sa 4x4 na top spec.
Kasi yung top spec, naka 10-speed automatic yun. This variant comes with a 6-speed automatic. So, yun. In terms of power delivery, itong 4x2 na titanium na Everest delivers adequate power at hindi kanya bibitinin sa power. And I was able to test that even with 6 occupants on board. Kumbaga, 6 adults yung nakasakay sa loob ng Everest. And it still delivers the power you need whenever you want to. Even sa uphill roads like going to streets or roads going to Tagaytay, kayang-kaya nitong 4x2 na Everest Titanium. Hindi ka bibitinin at andun pa rin yung driving enjoyment mo when you want to have that more of a livelier drive. And speaking of that, yung kanyang power delivery nga, gaya nga nasabi ko, is good, hindi bitin. Kasi yung iba, baka iba sa inyo iniisip, it just comes with a single turbo, so hindi siya ganun ka-potent or hindi siya ganun adequate for the size of the vehicle. Speaking of transmission, gaya na sabi ko kanina, this comes with a 6-speed automatic transmission. And then yung shifting niya is smooth, giving you a pleasant ride and a pleasant drive as well. And then in case you want to overtake slower vehicles, walang problema, kayang-kaya even though naka-normal drive mode ka dito sa 4x2 Everest Titanium. And considering yun, na 6 kaming nasa loob nun ng sasakyan. Yes, pwedeng tama yung naiisip mo na yun, pero based on my test drive, hindi yun yung case eh. Kayang-kaya nung 4x2 na Everest with the single turbo engine. Diba? Pero syempre, of course, it will be a different story kapag ka-drive mo na yung naka-bi-turbo. Syempre, mas malakas yung power output nun, mas livelier yung drive nun. But what I'm only saying is that hindi ka bibitinin if you choose this titanium 4x2 trim. In terms of fuel efficiency naman, this Everest Titanium 4x2 was able to get 7 kilometers per liter while driving at an average speed within the city at 15 kilometers per hour. And then on the open highway naman, while cruising at speeds of 80 kilometers per hour, this Everest was able to get 14.5 kilometers per liter. And take note, 6 yung nakasakay sa loob ng Everest during my fuel run. For sure, baka mas gumanda pa yon kapag dalawa lang kayo or mag-isa ka lang nagda-drive dito sa Everest. And yun sabi nga natin, yung main difference niya is yung engine and transmission. Also, wala ito ng mga driver assist feature na makikita mo sa top spec na Everest. Yun ay yung adaptive cruise control tsaka yung lane keep assist, among others. This variant only has a standard cruise control, which is okay na rin naman. And ito pa pala, wala rin tong 360-degree camera, which you will only find doon sa top spec trim. Okay, so balik na tayo dito sa Everest Titanium 4x4 na top spec, no, Senpai? Yes. Gaya nung sinabi ko dun sa Titanium 4x2, it delivers adequate power kahit na naka single turbo engine lang siya. Bakit ko sinasabi yun? Kasi dito sa top spec, naka bi-turbo engine to. And then kung dun sa Titanium 4x2 delivers adequate power, dito sa top spec na naka bi-turbo, it delivers power on point talaga. Talagang hindi ka bibitinin, and then when it comes to throttle response, okay na okay itong 4x4 na naka bi-turbo. Kasi konting apak mo lang, yun na, power kicks in. At saka mas maganda for me yung power delivery nitong variant na to, which is obviously true kasi nga, naka bi-turbo engine to. At saka mas malakas yung power output rating nitong sasakyan na ito. And then in terms of handling and driving, halos parehas siya noong 4x2 trim, di ba? Parang parehas din naman eh. Yung steering wheel feels the same. It feels stable when you're driving on the open highway. Tsaka maganda pa nun, despite the size of the vehicle, hindi ganun kabigat yung steering wheel nitong sasakyan na ito. Which is something you'll appreciate kapag ka nagda-drive ka ng Everest, lalo na kung i-daily mo. Eto pa, no, Senpai? Oh. When it comes to overall driving comfort, gaya na sabi ko kanina, parehas siya dun sa 4x2. Kasi essentially, halos parehas lang naman sila ng bone. Meron lang tong 4x4 configuration. Tapos, isa sa pinaka nagustuhan kong factor dito is that meron siyang wireless Apple CarPlay tsaka mobile phone charger. Diba? In that sense, mas madali ka ma-connect eh. Seamless mo ma-access yung Waze, yung Spotify, and then yung other phone functions like yung kung gusto mo mag-text, tawagin mo lang si Siri. And kung ayaw mo naman yun, meron din tong Ford Sync 4. Diba? Speaking of which, gaya ng sabi ko kanina sa interior part, more screens, less buttons. Well, yeah, okay yun kasi it gives you that modern appeal doon sa sasakyan. However, may downside din naman kung puro maraming tech. Gaya nung naranasan ko while driving this vehicle, and I think nasabi ko rin to sa 4x2 trim,
nagdi-disconnect yung Apple CarPlay doon sa touchscreen. And then it takes some time for it to connect again. Di ba? Tapos ito, nung nilabas ko yung 4x4 trim, this one, the top spec trim, again, nangyari ulit, na-disconnect yung Apple CarPlay, but what happened was, it never connected again. Kumbaga, hindi na pumasok ulit yung Apple CarPlay doon sa mismong touchscreen. Bluetooth, yes, I can connect, pero yung Apple CarPlay, hindi na lumalabas yung interface dito. Even though, buti na lang, meron akong co-passenger nun, even though siya yung nag-aayos, hindi niya maipasok ulit yung Apple CarPlay. So, what I did was, nakakuha ako ng chance, tumigil ako sa gilid, pinatay ko yung makina, and basically, ni-restart ko yung kotse. And then, upon restarting, kumabit uli yung Apple CarPlay. Yun nga, gaya na sinabi ko, no, it never connected again. Kumbaga, I have to restart the engine by switching off the car and then turning it on again para mapasok ko yung Apple CarPlay. So for me, magandang combo sana yun eh. Gaya na sabi ko, it's one of the favorite features na nandito sa Everest. Kaso nga lang, when that happens, it's quite bothersome, tsaka nababawasan yung overall driving feel mo as a driver. What if kung mag-isa lang ako nagmamaneho noon? So, di ba, medyo, it's kind of a hassle. Di ba? Pero yun nga, baka naman may signal problems lang or whatever na nangyayari doon. Kaya nagkaganon. But then again, sana hindi nagdi-disconnect. Even ito pala, even naka-wired, baka sabihin ng iba kasi naka-wireless ako. Tinry ko rin yung Senpai na naka-wired ako. Yes. It's the same thing. Nagdi-disconnect siya from time to time. Tapos magko-connect uli. It's just so happen nung nakaraan, hindi nga nag-connect uli. Yun ay naka-wireless ako nung una nung nag-disconnect. Tapos nung kino-connect namin uli, wired na namin, hindi pa rin lumabas yung CarPlay. Hindi pa rin lumabas yung CarPlay hanggang nung ni-restart ko yung buong sasakyan. Pero yun nga, no, when it comes to balik tayo sa power delivery, wala akong masabi dito sa variant na to. Yung bi-turbo engine niya is really responsive and it's powerful. Hindi ka bibitinin pagka kailangan mo ng power. Tsaka pagka inapakan mo ng onte, pag kinalabit mo ng onte, ayan eh. In that sense, meron din tong 10-speed automatic transmission. Nakakatulong din yun kasi you have that extra set of gears compared din sa lower variants na naka 6-speed automatic lang. So, pag naka 10-speed ka, mas maraming selection of gears, mas madali makaka-overtake when you need to overtake vehicles, tsaka mas fuel efficient sa on the open highway. Kasi mas maraming gears eh, di ba? So, mas makakahinga yung buong engine mo. Meron din tong, gaya na sabi ko kanina, adaptive cruise control. Aside from the adaptive cruise control, meron din tong lane centering function. So what it does is it keeps your vehicle centered on your lane. Tapos kapag ganyan, mga paliko, automatic mag-steer yung kanyang steering wheel nitong Everest. It will apply steering torque para ma-guide ka niya within the center of your lane. But it's not advisable to take your hands off the wheel. Kailangan nakahawak ka pa rin sa manibela para binibigyan kanya ng assistance. And then in case you want to change lanes sa open highway, tapos hindi ka nag-signal, bawa you want to overtake, hindi ka nag-signal pa kanan or pa kaliwa, yung steering wheel, magbibigay siya ng konting torque steer, pabalik sa lane mo. Kasi ang sinasabi ng system or ang naiisip ng system is that you're steering away from your lane. So binabalik ka niya dahan-dahan. Kaya baka magulat ka pagka dinrive mo to ng ganun, biglang may kumakalabit pabalik sa lane mo. The reason being is kailangan meron kang signal light, which is the way to go naman para safe ka on the road. Tsaka, di ba, Senpai, kailangan signal tayo, walang biglaan. Siyempre. Ay, may Senpai, dami ko sinabi, ikaw naman muna. Pakita mo nga yung nangyari, hindi mo hawak yung steering wheel, umaandar mag-isa. Hindi natin magagawa yung Senpai. Kasi sa ano lang pwede yun? Sa highway, open highway, oo. Pero ito the riding comfort, pare, wala akong masabi. It's very comfortable dito, pare. Pag meron kang potholes na nadadaanan, hindi ka mabibigla. Kumbaga parang di ba may ibang sasakyan pagka dinaan sa lubak, parang dug. Eto wala, pare. Sobrang komportable, pare. Yung legroom, dahil nga maluwag siya, pwede mo talagang i-adjust para hindi mahirapan yung mga nasa third row. And then, coupled with the napakagandang sunroof dito na makapal yung takip, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ka problema pagka medyo mainit at talaga I really like yung maraming leather kasi nararamdaman mo na premium talaga siya. Actually, tama ka dyan, Senpai. With the cup holders and talagang makikita mo na sulit ang binayad mo rito sa sakyang ito. Pag dito ka
pag ito ang binili mo, tapos pinadrive mo sa driver. Oo. Boss na boss ka talaga. Di ba? Kasi when it comes to ride comfort, ang laki ng difference nitong next generation compared dun sa older model. One is that mas maganda, yan sabi mo kanina, Senpai, mas maganda yung pag-absorb niya ng road impacts. And then, mas stable na siya on the road pagka dinadrive mo. It gives you that, lalo na pagka mga winding turns or sharp turns, ang ganda nung bagsak nung katawan, ang ganda nung play nung Everest. It has a little bit of body roll, pero hindi naman bothersome. Hindi ka maiirita. Tsaka pare, yung NVH niya, very good. Yes. Kanina pa tayo minadadaan ng mga sasakyan, mga motor. Hindi, yung maririnig mo, sobrang hina. Hindi ganun ka bothersome, lalo na kung may mga kasama ka rito, nakikinig ka ng radyo, Spotify, or may kausap ka naman, hindi mo talaga mararamdaman yung ingay sa labas. Actually, medyo mahirap maghanap ng fault sa sasakyan na to no? The only thing nga na nakita ko, gaya na sabi ko kanina, is that yung pagka-disconnect ng Apple CarPlay. Pero aside from that, parang okay na ako Parang wala akong masyadong makitang negative dito One is yung blind spot dito na onte kasi tumaas na yung Everest ngayon, di ba, Senpai? Gaya na sabi ko kanina. But then again, masasalo mo yun dahil may 360 camera ito. Tapos, Senpai, add ko lang, sabi mo rin kanina, bitawan ko yung steering wheel, Hindi pwede. Kasi magwa-warning si sasakyan mismo, si Everest mismo. Sabihin niya na no hands detected on the steering wheel. Tapos, orange warning yung lalabas sa screen mo nun. And then for after about couple of seconds, magwa-warning uli siya, red naman. Tapos pagka hindi pa rin niya na-detect yung kamay ng driver sa steering wheel, automatically magsuslow down yung sasakyan. Para in the event na nakatulog yung driver, at least bawas yung impact kapag ka nangyari. Pero wag naman sana. Diba? Tsaka pag inaantok, tabi, matulog. Pare, alam ko na yung negative rito. Ay, ano? Sobrang ganda, mapapabili ka. Yun yung negative, pare. Negative pala yun. Bili mo na rin ako isa, buy one take one yata. Yun lang nakita ko kasi ganda ride comfort, okay. Diba? Ikaw, nagda-drive ka, wala ka rin naman problema. Wala, ang laki nga ng talon. Tsaka yung yung sa old generation kasi, Daryl, yung videographer namin, pepreno ako Yan kita mo na? Yung sa old generation, pag sudden brake ka na ganyan, damang-dama mo yung nose dive nung harap. Ngayon, medyo, syempre nandun pa rin, but it's not that it's not that jarring anymore. Hindi ka susubsub talaga, yan, 'di ba? Kumbaga mas tamed na yung pagkabiglang preno sa harap. Kasi yung sa dati medyo ramdam mo Ito yung biglang liko mo. Kita mo. Suabe, 'di ba? Yan, 'di ba? Yan naman talaga nabigay nung next generation na Ford Everest. So, biglang preno, biglang liko, okay na okay. Tsaka yun, Senpai, note ko na rin para tuhog-tuhog tayo dito. Yun yung price difference na binayaran mo dito sa top spec. Yung mga safety features na nakalagay dun sa sasakyan na ito. Aside from the adaptive cruise control, lane centering assist, or lane centering function, blind spot monitoring, chu-chu-chu-chu, meron din tong active park assist na version 2. Diba? Active park assist, in case na ayaw mo i-park yung kotse mo, gusto mong automatically mag-park, merong function tong sasakyan na ito. We just have to press yung button dito na letter P. And then follow the instructions na lalabas doon sa digital gauge cluster mo. And kung gusto nyo makita yung demo na yun, punta kayo sa philkotse.com YouTube channel. Andun yun. Dalawang beses namin ginawa. One is yung sa Arcovia, and yung number 2, yung nagpunta kami ng Clark. Ito ni Daryl kasama ko noon, nag-Lake Mapanwepe kami. And speaking of which, kung gusto nyo makita yung 4x4 capabilities ng Ford Everest, nitong next gen Ford Everest, tignan nyo yung video namin na yun nung pumunta kami ng Lake Mapanwepe. Yan. Ayun, okay. Namin, Senpai. Bumalik na tayo. Balik tayo. Balik na. Sige. Alright, so yun, tapos na tayo mag-drive ng 4x4 variant ng Everest. Tapos ito, aside from having a different look ng kanyang tapos yun, aside from having a different design ng kanyang gear lever, merong iba pang function yan. In case na pagod ka na, gusto mo na talaga makauwi, naiwan mo sa drive yung shifter mo, pag binuksan mo yung pinto, bababa ka na, di ba? Yun, automatic siyang gagalaw papunta sa park. So, yun. Yun lang naman. Medyo detalyading ginawa mo sa driving part dito, Martin, Oo, syempre, Senpai Stan. Kailangan natin gawin yun para mapakita natin yung difference ng titanium 4x2 sa titanium 4x4. Pero aside sa powertrain, ano ba yung
mas ang advantage ng 4x4 dun sa 4x2. Oh, well, gaya na sabi mo kanina, Senpai, meron tong Matrix LED headlights, meron din tong adaptive cruise control, bigger digital instrument cluster, tapos mga iba pang advanced na safety features, gaya na sinabi natin kanina, yung lane keep assist, tsaka mga blind spot, at tsaka yung powered na third row seats. Yan lang ang meron. Ito lang, sa Oo, titanium top spec lang meron yan. Oo, top spec lang. Pero sa halagang 2,495,000 pesos, okay ba itong Ford Titanium 4x4? Magandang tanong yan, Senpai. Ginulat mo ko doon, ha? Well, eto no, sa generally speaking, yung next generation Everest talaga, it's a big jump from the old one. Sa looks, tsaka sa rides, and sa technology na nakalagay sa loob. Ngayon, itong specific na titanium 4x4 trim ng Everest, for me, sulit yung presyo na yun if you're looking for an SUV na siksik ng safety features, ng advanced safety features. Kasi yun yung nandito sa Everest na to eh. Aside from the 360-degree camera, yun nga, meron siyang adaptive cruise control, lane centering function, madaming nabibigay sa'yo si Ford Everest. Aside from the looks, meron siyang technology to back it up. So, hindi lang siya pang term na mga baragan. May utak dito, matalino, matalino. Actually, ikaw, nagustuhan ko talaga siya. Kasi from the ground up, bago talaga to. Bagong-bago. And bukod sa sinabi mong tad-tad ng safety features at yung tech, yung ride comfort, yung driving comfort, maganda rin. Ano lang, syempre, yung nga sabi ko nga sa'yo, ang con sobrang ganda. Mapapabili ka. Naalala mo na. Pwede, yun talaga. Yun talaga ang disadvantage ito eh. Pero syempre, kailangan i-test drive nyo rin. Kailangan nyo i-test drive pa rin kasi gaya ng sinabi namin kanina, iba yung driving characteristics nito kasi naka-bi-turbo to compared din sa ibang variants na naka-single turbo lang. Di ba? So, gaya na sabi namin ni Senpai, i-test drive nyo pa rin para sila pa rin ang makapag-decide. Diba? Iba pa rin pagka-feel nyo. Kasi bawat driver, iba't iba yung pangangailangan, iba't iba yung budget. Yan. Diba? So, syempre, kailangan titingnan nyo rin para sa sarili nyo. Test drive nyo na. So there you have it, guys. I'm your host, Stanley Chien, yung Senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Pinapaalala namin sa inyong lahat na i-follow kami sa aming mga social media accounts. Ako, meron ako niyan. Siyempre, may sarili rin ako YouTube channel, youtube.com/StanleyChi, at makinig sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. So, paano ba yan? Magkita-kits tayo sa next video dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Senpai, let's drive and ride ulit. I-drive mo nga ako dun sa pinakamalapit na Ford na dealership. Sige. Bibili tayo? Hindi, magte-test drive din ako. Sayang, kala ko bibili na ako. Hindi, sabi, te-test drive eh. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!